May kasabihang happy wife, happy life. Pero ba't kaya ang isang babae sa Pampanga pinagsusuntok ng kinakasama nang wala raw siyang maihain na pagkain sa partner na lasing? Hoy, kuya! Kung hindi ka willing to wait, huwag ka pong mananakit! Nabidyohan ng kamag-anak ng lalaki sa video na tinawag naming si Eddie ang isang masaklap na pangyayari. Habang nasa papag, makikita kung paano hinakablot ng kaliwang kamay ni Eddie ang buhok ng kinakasama niyang tinawag namin sa pangalang Karen. Habang pinagsasapak naman niya ito sa ulo gamit ang kanang kamay, saksi mismo ang kanilang mga anak sa kaguluhan. Ang isa pang bata, tila sinubukan pang lumapit para awatin ang kanyang tatay habang walang tigil na umiiyak. Sa dulo ng cellphone video, nakatikim din ang kaanak ni Eddie nang mahuli siyang nagbi-video. Ano sinto? Sige, video ka, video! Personal kung nakapanayam si Karen. Ayon sa kanya, alas 2 ng madaling araw ng March 16, 2024, nang umuwi mula sa isang party si Eddie, ginising raw siya ng kinakasama para manghingi ng pagkain. Pero nang walang maihain, mga suntok at mura na ang inabot niya kay Eddie. Ano ho ang nangyari? Bakit ho kayo napagbuhatan ng kamay? Umuwi po siya ng gabi. Tsaka gusto po niyang magpaano ng pagkain. Magpahanda? Apo. Okay. Tulog na po ako nun. Nakapagsalita ka ng hindi maganda, ika mo? Apo. Parang ganyan wala kang kwet ng lalaki, ganyan po. Minsan po, pag lasing lang po siya, naghahanap po ng away, ganun po. Sino ho ang inaaway niya? Sino hinahamon niya ng gulo? Kadalasan po, minsan kapitbahay, ganun po. Ang video po na ito ay kuha mismo sa silid tulugan ng mag-asawa. Ang kumukuha ng video, kaanak po mismo ng lalaking inirereklamo. Kung inyo makikita, makailang beses na pinakawalan ng lalaki ang kanyang kamao na tumama po mismo sa ulo ng biktima. Nangyayari po ang lahat ng ito sa harapan mismo ng kanilang mga anak. Kinaumagahan, pinadala ni Karen ang video sa isang kamag-anak sa probinsya para magsumbong. Nang i-post ng kaanak ni Karen ang video sa social media, napanood ito ng kanilang tiyakin na itatago namin sa pangalang Gloria. Ako talagang nagigigil ako, talagang gustong-gusto ko ng rumiscue, kaso lang gabi na. Sa pag-asang madampot agad si Eddie, tumawag sa Magalang Municipal Police Station ang kapatid ni Karen. Tumawag po sa amin regarding po na yung kapatid po niya ay sinasakdan daw po ng live-in partner niya po. Tinawagan po namin yung police doon sa area po na yon para po i-verify kung ano pong nangyayari po talaga. Para mas malinawan sa nangyari, nakipag-ugnayan ng mga pulis sa barangay kung saan nila inimbitahan sina Eddie, Karen at kanilang mga anak. After po nun, nakipag-coordinate po sila sa barangay po at naisama naman po nila yung suspect doon sa kwento po ng victim po. Meron po silang madalasan na hindi pagkakasunduan po. Wala na po siyang balak i-pursue po yung criminal case against po dun sa live-in partner po niya. Ano po ang nag-udyok sa inyo para ho iatras na lang yung demanda? Para lang po sa mga anak namin. Para sa akin, okay na po yun. Paano ka? Pinagbuhatan ka ng kamay? Naano ko naman po sa kanya na nagbago naman po siya. Kahit na ayaw magsampa ng kaso ni Karen, pinapunta pa rin siya ng mga pulis at ng barangay sa police station para formal na magpa-blatter at isalaysay ang nangyaring panggugulpi sa kanya ni Eddie. Pagkakuha po ng mga details kung saan pong mga parte ng katawan po siya nasaktan, pinapa-assist po namin papunta po sa hospital. Meron po siyang evident na physical abuse po talaga. Nagkaroon din sila ng kasunduan sa barangay na sa oras na maulit ang pananakit ni Eddie, kusa na raw aalis si Karen sa kanilang tahanan kasama ang kanilang mga anak. Nagkasuratan po doon na hindi na po niya ulitin yun. Ginawa niya.